Dear Kuya Allen, tawagin niyo na lang po akong Aidan. Isa akong discreet buy na dahil sa takot ay sa tuwing out of the country lang ako nakakahanap ng magpapaligaya sa akin. Empleyado ako sa isang multinational company na may branches sa 80 countries. Kaya mga 5 to 6 times a year, nakakapag-travel ako sa mga location sites namin all over the world. Walang nakakaalam sa office na ganito ako. Kaya lagi akong nag-iingat sa mga encounters ko abroad. Natatakot kasi ako na may makakakilala sa akin. Nangyari ang ikukwento ko sa inyo nang minsang pumunta ako sa bansang China. Pinadala ako ng company namin doon para iset up ang bagong base namin na ilalagay doon. Sa technical side kasi ang work ko. Isa akong engineer na involved sa pag-order ng mga materyales at mga bagong equipment sa mga bagong bases. Dahil sa first time kong pumunta doon, excited ako. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto lahat ng bansa ay mapuntahan. Kaya naman gusto ko ang work ko kasi nga laging may travel. Sabi ko sa sarili ko na isa na namang immigration stamp ng ibang bansa ang mailalagay sa passport ko. Dumating ako sa China ng panahon na malamig ang season. Nalulusaw daw kasi ang yelo sa bandang Tibet, kaya malamig. Dahil doon nanggagaling ang simoy ng hangin. Pagdating ko sa airport, sinalubong ako na isang Chinese national. May letter siya ng English na nagsasabi na siya daw ang magiging driver ko sa duration ng stay ko. Inuha niya ang maleta ko at inilagay sa compartment ng kotse. Maganda ang lugar at di ko na malayan na narating na pala namin ng hotel na tutuluyan ko. Namangha ako sa laki ng hotel room ko. Isa iyon sa pinakamagandang hotel room na na-book ng company sa akin. Kinabukasan nagpunta ako sa office namin. Pagkatapos makipagkilala sa mga lokal na empleyado, ay diretso trabaho na ako. Nag-open ako ng email at tinignan ng status ng mga delivery at mga shipments na paparating. Doon ko nalaman na nagdock na pala ang barko na may dala ng mga bagong equipments na inaantay ko. Nagtanong ako sa logistics person ng company kung pwede kong puntahan ang unloading area sa port area. Binigyan niya ako ng address at instructions para sa driver. Narating namin ang port at nakipag-usap ako sa warehouse man ng port na yon. Binigay ko ang name ng barko at ang mga list ng mga shipments ko. Sinabi niya sa akin na wala pa daw na na-unload sa barko. Dahil sa gusto ko nang malaman ang status, tinanong ko siya kung pwede kong puntahan ang barko para i-follow up ko ang mga inaasahan kong mga equipments. Tinuro naman niya sa akin kung saang parte ng port ko makikita ang barko. Nang marating ko ang barko, may nakita akong isang crew na nakasuot ng hard hat at overall suit at tinanong ko siya. Good morning. May I know when are you going to unload your cargo? Ang tanong ko sa kanya. Kabayan, ang sagot naman niya sa akin. Nagulat ako. Hindi ko kasi inaasahan na Pinoy pala ang kausap ko. Hindi kasi halata dahil sa mestizo at may bigote pa siya. Napatingin tuloy ako sa kanya at sinipat siya ng mabuti. Gwapo pala siya at makinis.
Sa tansya ko ay nasa mga 25 years old na siya. Dahil batak sa trabaho, ay halata ang magandang hubog ng pangangatawan niya. Pinoy ka pala? Hindi ko nahalata. May shipments kasi akong inaasahan na kayo ang may dala. Pwede ko bang malaman kung kailan kayo mag-unload? Ang tanong ko sa kanya. Mga 2 hours pa siguro. Kadarating lang kasi namin eh. Ang sagot naman niya. Okay. Kung gayon ay aantayin ko na lamang. Ang sabi ko naman. Kung nagmamadali ka, pwede kitang dalhin sa kapitan para makausap mo siya. Ang sabi naman niya. Pumayag naman ako at tinulungan niya akong umakyat sa barko. Medyo malaki kasi ang espasyo sa pagitan ng port wall at ng barko, kaya kailangan ko ng katulong. Sa pagtulong niya sa akin ay hindi ko napagilan na maamoy siya. Kahit nasa barko siya nagtatrabaho, ay ang bango niya. Lalaking lalaki ang amoy niya na nahaluan ng konting pabango. Sinamahan nga niya ako sa kapitan. Dahil nasa itaas ng barko ang control deck, ay inilibot niya din ako sa buong barko. Nalaman ko na din na siya pala si Alex at nag-iisa lang siyang Pinoy sa barko na yon. Pagkatapos naming makausap ang kapitan, ay bumaba na kami. Sa pagbaba namin, tinanong niya ako kung matagal na daw ba ako sa China. Ang sabi ko ay kadarating ko lang at temporary lang ang pagbisita ko dahil may inaayos ako sa bagong site ng company namin. Tinanong niya ako kung pwede ko ba siyang samahan sa pamamasyal pagkatapos ma-unload ang mga cargo. Puro daw kasi mga Indiano ang kasama niya. At ngayon lang daw siya nakarating sa China. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na first time ko din sa bansang yon, kaya huwag niyang asahan na marami akong alam. Sinabi niya sa akin na gusto lang daw niyang may makasama sa dinner at sawa na siya sa pagkain sa barko. Binigay ko sa kanya ang pangalan ng aking hotel at ang mobile phone ko na gamit ko. Hindi ko alam kung nahalata niya na bay ako. Sa totoo lang, na-master ko na kasi ang pagkukunwari dahil nga sa sobrang takot ko. Pagkatapos nun, nagpaalam na ako sa kanya. Bumalik ako sa office na siya pa din ang nasa isip ko. Aaminin ko na excited ako sa muli naming pagkikita. Pagkatapos ng office hours, ay bumalik na ako sa hotel. Sinabihan ko na din ng driver na mag-ready at baka may pupuntahan kami for dinner. Dahil nga sa hindi siya marunong mag-English, kinailangan ko pang tawagan ng interpreter ng company para masabi sa kanya yon. Nang dumating ako ng kwarto, nagtanggal na ako ng damit at saka pumasok sa shower room. Nagbihis ako at nanood ng TV habang inaantay ko si Alex. Dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe ko noong nakarang araw, ay hindi ko napigilang makatulog. Nagising na lang ako sa ring ng aking cellphone. Kinuha ko yon at nalaman ko na si Alex yon at nag-aantay na sa lobby ng hotel. Dali-dali akong nag-ayos at pumunta sa lobby. Nang marating ko ang hotel lobby, hindi ko kaagad napansin si Alex. Ibang-iba ang lalaking kaharap ko ngayon.
Katakam-takam ang sabi nga nila. Nakasibilyan na kasi siya. Tinatago lang pala ng coverall suit at hard hat ang mala-Adonis na kagwapuhan niya. Nag-ahit na siya ng bigote, kaya talaga namang mas naakit ako sa kanya. Wow! Ang gwapo mo pala kapag nakasibilyan attire ka. Ang bati ko sa kanya. Huwag mo na nga akong bulahin para ako ang magbayad sa dinner natin. Ang sagot naman niya. Inaya ko siyang pumunta muna sa hotel room ko dahil sa hindi ko naman nadala ang wallet ko dahil sa pagmamadali ko kanina. Pinapasok ko siya sa loob at pinaupo sa living room. Dan, pwede ba akong makagamit ng shower mo? Kasi hindi ko nagawang makaligo kanina. Sabay-sabay kasi kami. Nag-ahit lang ako para medyo hindi naman nakakayang makipag-meet ako sa lobby. Pumayag naman ako at binigyan ko siya ng tuwalya. Tinungo niya ang shower room at isinara ang pinto. Ewan ko ba Kuya Allen kung bakit hindi ako mapalagay. Dahil sa naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa kanyang paliligo. Hindi ko mapigil ang mag-imagine kung gaano ang itsura niya kapag lubos na siyang walang suot sa katawan. Dahil nga sa sobrang discreet ko, nag-isip ako ng paraan kung paano masasabi sa kanya na gusto ko siyang matikman. Nang huminto ang tubig sa shower, hindi nagtagal ay lumabas na si Alex na nakatapis ng tuwalya na kinukuskus pa ang buhok. Lumapit siya sa akin at umupo siya sa silya sa harap ko. Pagdaan niya sa akin ay amoy na amoy ko ang kabanguhan niya. Mag-isa ka lang dito sa napakalaking kwarto na to. Ang swerte mo naman. Siguradong ang laki ng kinikita mo, ang sabi niya. Sa pagsasabi niya nito ay hindi ko alam kung sinasadya niya na ibuka ang kanyang mga hita. Hindi ko maiwasan na tingnan yon. Kaya naman napansin niya ang aking pagtingin doon. Gusto mo ba nito? Sabay tanggal ng kanyang tapis na tuwalya. Kanina ko pa nakahalata na may pagkaberde ang dugo mo eh. Ang tanong niya. Lumapit siya sa akin at kinuha ang kanan kong kamay. Inilagay niya ito sa kanyang harap. Natuwa ako dahil siya na ang nagbigay ng motibo at hindi na ako nahirapan pa. Nang matapos ang mga kaganapan na yon, humiga kami na parehong latang-lata at bakas ang pagkapagod. Nakatulog kami sa sobrang kapaguran. At nang magising kami ay umulit pa kami. 3 araw pa nag-stay ang barko nila Alex sa port na yon. Kaya naman tuwing matatapos ang ship niya, ay dumidiretso na siya sa hotel para makakaniid ko. Naiwan pa ako sa China pero bago siya umalis, ay binigay niya ang kanyang email address at contact numbers sa akin. Mula noon ay nagkikita na kami tuwing umuuwi siya sa Pinas at nagkakataong nandoon din ako. Sana po'y nagustuhan niyo ang karanasan kong ito.
Maraming salamat.